Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong Mindanao Republic or Mindanao People's Republic of People's Republic of Mindanao, Province of China. Nina Alvarez at ni Digong. Ayan. Nagulat lang ako nito kanina, pagkalkal ko sa SOCMED. Aba, may ganito sila. Alang niya. Initial coat of arms of Mindanao. Wow! Ito pang UN. Sali kayo sa UN. Profile of the Federal Republic. Akala ko pang makakomunista. Kapag may mga peoples kasi, communist country yan. Okay, ngayon ito po. States of the Federal Republic. Magpucha, Davao del Norte, Davao Oriental, del Sur, Occidental, Jensan, Coronadal, Cotabato, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Misani, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Lanao del Sur, Republic of Zamboanga. Ano nangyayari sa utak ng mga taong ito? Diba? Ay, nako. Ito na rin yung mga bandera nila. Ayos kompleto. Pero alam niyo ba, mga kababayan, sabi nga ni Mima Alicia, si dating Pangulong Duterte na uubusan na ng mga kakampi. Etong kanyang Mindanao Republic na pinapangarap, sabi nga rito Bangsamoro, itong lalaking to, si Galvez, na isa rin sa mga alagad niya dati, reject Duterte's call for separate Mindanao Republic. Sabi nitong si Omar na taga Bangsamoro, secession is not the solution to this current problem. Ano ba yung problema na yon? Yung underdevelopment ng Mindanao. Okay. Alam niyo kasi, ang narrative kasi nitong mga nagsusulong nito, una ginagamit nila yung Imperial Manila. Ang Imperial Manila, ito yung may control ng lahat ng bagay. Ang income namin, 50% ng income namin kinukuha ng Maynila, tapos konti lang ang ibinabalik sa amin. O edi wag na kayo magdala rito, magpadala. Di ba, ibinibigay nga po sa kanila ng gobyerno ang autonomy. So, ibig sabihin, pag binibigay sa kanila ang autonomy, yung mga grupo-grupo katulad ng BARM, so hindi na po sila obligado na yung malaking percentage sa pupunta pa sa national government and then papartihan sila. Di ba? Kumbaga nagsasariling gobyerno sila. At saka, bakit nila ngayon itong isinusulong? Anong sabi ni dating Pangulong Duterte? Noon, nung panahon niya, ang isinusulong niya, nung kampanya niya pala, sinusulong niya ang federal parliamentary system. Okay. Ngayon, nung nakikita niya na kung matupad po ang kanilang kinakatakutan pa lang, wala namang basehan, kinakatakutan pa lang, hindi po siya makakapwesto na o ang mga anak niya, malabong maging prime minister ang mga ito. Dahil yung kanilang partidong PDP laban, 3-5 piraso na lamang diyan po sa kung magiging matutuloyan, magiging parliament o yung batasang pambansa. So, ito naman kinating Pangulong Duterte, ang sabi niya, maghiwalay na lang daw sila, magdeklara ng kanilang independence, tapos ang kanyang pinapaatasan ng manguna, matagal na namang nagsusulong din ng ganyan etong si Alvarez. Bakit? Hindi nyo naman pag-aari ang Mindanao, di ba? At wala hong kasiguraduhan, mga kababayan, na kapag nahiwalay sila sa Luzon, awag dyan, etong Mindanao po asenso. Napakalawak ng Mindanao, napakalaking lugar po nito. Solid landmass. Pero nasaan ang mga tao? Mas malawak pa ho ang mga kabundukan kumpara doon sa lugar ng mga may tao. At gayon din doon sa mga negosyo, sa mga investments. Unang-una, na problema nila rito, which I know wala na silang pakialam, yung pagiging unconstitutional ng kanilang hinihingi. Ang gusto nila mangyari parang matulad puro sa Timor-Leste. Yan yung recent dito sa Southeast Asia na humiwalay sa Indonesia. Ngayon, ang sumunod naman po rito isang magiging problema nila, 70% po ng ekonomiya natin ay naandito po sa Luzon. Okay, and then ito pong susunod, 30% remaining. So hatian na po ito dyan ng parte ng Kabisayaan
at ng Mindanao. Masyado lang kasing napaniwala yung mga taga Mindanao na napakayaman nila, napakaunlad nila, nung ganon. Pero ang hindi po nila tinitignan dito ay bakit hindi nagkakaroon ng mga pagbabago sa lugar nila. Pero yung bahay ng mga politiko nila, hindi nila tinitignan. Baka doon po napunta ang mga infrastructure program budgets. Diba? Talamak na talamak, dyan sa Mindanao kasi, yung political dynasty. At yung may mga political dynasty, naku, yan ho yung may history ng hindi maganda. Oh, lalo na war-torn area ang Mindanao. Diba? Ngayon, ito pa, kapansin-pansin, ang original na talagang mga nagsusulong ng paghihiwalay, like the MNLF ni Ms. Wari, and then itong MILF, the breakaway faction ng MNLF, hindi po sila nagsusulong ngayon na maghiwalay tayo. Wala sila ganun ngayon. Tapos itong mga Bisayang Mindanawan, si Alvarez at saka itong si Digong na Waray, hihiwalay daw nila dahil ay mga spoiled brats sila na hindi nakuha ang gusto, di ba? Hiwalay na lang. Etong isa pa, kinakailangan dyan kung hihiwalay sila. Ang buong bansa po ay tatanungin. I forget the term, if it was it's a plebiscite. Magkakaroon ng plebisito, magkakaroon ng botohan, tatanungin kung tayo ba, buong Pilipinas, pinapayagan ba natin itong Mindanao na humiwalay. Diba? So magkakaroon ng, ang tanong, lahat mismo mga taga Mindanao ba sasang-ayon dyan? Tsaka isa pa, wala rin hong garantiya na totoong mangyayari na yung yayaman sila, uunlad sila. Diyos ko po. Diba? Kaya hindi po naging maunlad din kasi ang Mindanao. War-torn area kasi yan eh. Etong mga local leaders nila nagpapagamit sa mga dayuhang bansa. Katulad nung sa issue po ni Ms. Wari. Sino ang kanilang supporters na kanyang inamin na? Wala hong iba kung hindi ang Malaysia. Bakit ginawa ng Malaysia sumuporta sa kanila? Sa kanila Ms. Wari na nabudol ni Ninoy Aquino tungkol doon sa Jabida Massacre. Di ba? Kasi kailangan nila may gulo dyan sa Mindanao para yung gobyerno natin hindi matawid ang karagatan at makaapak doon sa Sabah at magsimula ng kaguluhan para mabawi, di ba, makaposisyon, and then mabawi uli natin ng formally ito pong Sabah mula sa Malaysia. So Malaysia nag-i-invest para dyan na mamaga ang Mindanao sa kaguluhan. Proven naman na ng kasaysayan yan eh. Tapos isa pang magiging problema nila rito ay yung problema rito yung budget. Siyempre, hindi na tayo magsusustain sa kanila. Totoo yun, kung ano yung kanilang pera, yun lang yung sa kanila. Pero sasapat ba yun? 70% nga ng ekonomiya na andito sa parte ng Luzon. Diba? At saka, ang pangit naman nung gano'n na dahil lang nagtatantrums itong si Alvarez at saka itong si Digong, hihiwalay na sila ha, hihiwalay na ang Mindanao. Wow, parang kanila Mindanao. Parang silang may-ari. Di ba? Na ganun-ganun lamang ihihiwalay. Kaya ako para sa akin, imposible po yung sinasabi nila. Isa pang magpapabigat ng problema pala nila, ang US, United States of America. Yan ay kaalyado ng Pilipinas, di ba? At bahagi ito ng Security Council. Ngayon, isa lang diyan po sa Security Council ang mag-veto. Wala na. Hindi matutuloy ang resolution nila. So yun ang binabanggit kasi ni Daddy Diggs, yung sa United Nations na po na proseso na magkuha ng mga signatures. Alright? So yan ho, pagpapakita nila ng yung sinasabi na ihiwalay. Ako, isang ano lang yan. Gusto lang nilang ipakita na ano sila na makapangyarihan, malakas, yung mga ganon. Or talagang gusto lamang nilang paboran ng China. Di ba? Na i-offer nila yung sarili nilang teritoryo na gawing probinsya ng China. Yun lang yan eh. Di ba? Kaya ingat ho sa pagdating ng eleksyon, wag na wag ho kayong boboto ng mga, ngayon pa lang kilalanin na natin yung mga tuta ng China.
Diba? Baka mangyari nito mamigay na lang ng teritoryo. Oh my God. Alright. Sunod naman natin pag-usapan, ito naman pong South China Sea.